Ayan. Magandang umaga sa lahat. Good morning. Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba? Nandito ka? Tanungin mo. O baka napilitan lang yan. Okay? So, sabihan mo yung katabi mo, masaya ako, nandito ka. Tapikin mo, dalawang tao. Sabihin mo, masaya ako, andito ka. Masaya ako, nandito kayo. At higit sa lahat, masaya si Lord, nandito kayo. Amen. Okay? So, sa sobrang daming mga issue sa bansa natin, kaliwat kanan yung baha, at maraming lumulubog. Even sa main road, no? Maraming lumulubog na kalsada. Sinong binaha dito? Sinong binaha? Meron ba dito binaha? Okay, so sabi lang kayo, patuloy natin ipag-pray din yung kasama natin, member natin, sina Kambal, Mary Ann. Andun siya sa Osmond, sa ER na naman, no? ICU pala. Yung anak niya ay may pneumonia, si Ryzen. So, ipag-pray natin yung kagalingan din sa kanya. Sige. Tapikin mo yung kaliwat kanan mo. Sabi mo, huwag kang maingay. Baka di mo marinig si Lord, ha? Hindi mo marinig si Lord kasi ang ingay mo, nagsasalita, kinakausap tayo ni Lord, ang ingay mo, patay ka. Pag sinabihan ka ng pastor na sabihin mo sa katabi mo, pwede ka magsalita. Pero kung walang pinapasabi, tahimik lang, no? Amen. Okay? So, ang pinag-aaralan natin ngayon ay ang tinatawag na patriarchs. Pag sinabing patriarchs, sila yung mga pinakauna sa faith. Okay? Sila yung pinakauna na nagtiwala sa Diyos na nasa langit. Etong si Abraham, ito ay kinikilala ng tatlong religion. Islam, Judaism, at saka Christianity. Tayo belong sa Christianity. Naniniwala din tayo kay Abraham. Pero sa Biblia, pag binasa mo, mapansin mo dyan na hindi siya kagaya sa mga teleserye. Na pag ang bida ay mabait, sa buong kwento mabait. Tama? Wala kang makikitang kapintasan. Pwede pahinaan konti yung mic ko para walang feedback. Tapos, pagka nakakita ka naman ng hindi bida, kontra bida, wala ka rin ibang makita kundi kasamaan. Tama, hindi? Magagalit ka. Sinong galit dito sa kontrabida? Sa teleserye? Diba, nanggigigil ka, no? Lalo kung sinatanggol ba yung pinapanood nyo? So, nagagalit ka. Pero dito sa Bible, sobrang transparent na yung bida ay minsan nagiging kontrabida. Minsan ay nagiging, makita mo na normal sila na tao na nagkakamali. Amen? Kaya nakakatuwa yung Bible dahil hindi siya naka-candy coat or sugar coat. Ibig sabihin, totoo talaga yung kinikwento. No? Na kahit iniisip natin, hala, mababait to, dapat hindi to magkamali. Pero sa kwento nila, madalas, okay? Naaalala niyo yung mga kwento ni na Abraham? Na si Abraham ay nagsinungaling para hindi siya patayin. Tama? So, sino na dito nagsinungaling para hindi mapahamak? Ginamit yung kasinungalingan. Makarelate ka kay Abraham. Kasi si Abraham, ginamit yung pagsisinungaling para mabuhay lang, no? So, may mga, makita mo talaga na normal talaga siya na tao. Amen. Kaya tayo, pag pumasok tayo sa church, huwag ka mag-expect na mga perfecto tao dito. Amen. No? Si Abraham na inaaral natin, hindi nga perfecto eh. Amen? So, ganun din sa atin. Lahat tayo ay nagsisikap na maging perfecto, pero malayo pa tayo. Amen. Kasi ang pagiging perfecto ay habang buhay natin na hangarin. Ibig sabihin, ano yan? Yung goal natin na palapit ng palapit tayo kagaya kay Jesus. Mabago natin, ugali natin. Pero habang ikaw ay buhay, hindi pa yan natin makakamit. Amen. Pero huwag kang susuko. Tapikin mo yung nasa likod mo. Sabi mo, huwag kang susuko. Magbabago ka rin. Sabi mo, huwag kang susuko. Magbabago ka rin. So, huwag mong sukuan sarili mo. Kasi si Lord po, hindi ka sinusukuan. Amen. No? Minsan tayo, so kung suko na tayo sa sarili natin, galit na tayo, yung utak natin, puno na ng guilty feelings dahil sa mga kasalanan natin, si Lord po ay mahaba ang pasensya sa inyo. Amen. Tapikin mo yung sarili mo, habaan mo yung pasensya mo sa sarili mo.
Maging pasensyoso ka sa sarili mo. Ang mga tao na pasensyoso sa sarili, mahaba din yung pasensya sa iba. Ang mga tao na mabilis magpatawad sa sarili, mabilis din magpatawad sa iba. Pero kung ikaw, hindi ka marunong magpatawad sa sarili mo, tignan mo, ang hirap mo rin magpatawad sa ibang tao pag nagkasala sila. Okay? Kasi, kung paano natin tratuhin yung kapwa natin, nagre-reflect lang yan kung paano mo tinatrato yung sarili mo. Kung masama ka mag-isip sa ibang tao, siguro dahil masama ka mag-isip sa sarili mo. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, masama ka ba mag-isip? Sa kapwa mo. So, kung ikaw ay masyado masama mag-isip, kailangan na sabunin. Sabihan mo yung katabi mo, sabunin mo yan. Linisan natin ang ating pag-iisip. So, dito sa pag-aaralan natin ay isang kwento na sobrang normal sa panahon nila. No? Sobrang accepted sa kultura nila at sa society nila. And ito ay yung panahon na si Sarai ay nagsuggest. Imagine mo, si Sarai ay nagsuggest sa asawa niyang si Abraham na hindi naman ako nabubuntis. Gawa ka na lang ng ibang anak sa iba. Grabe, no? Imagine mo yun, isasuggest yung ganong bagay. So, yan yung titignan natin ngayon sa kwentong ngayon, okay? So, anong mangyari dito sa kanila at anong resulta sa ginawa nila, okay? So, meron ba dito pagod na gusto mo nang tulungan si God na, God, ang tagal mong sagutin yung prayer ko. Ako na nga lang ang susolusyon. Meron bang ganyan dito? Pagod na, kakaantay. Parang nakalimutan mo na ata, Lord, yung answer ko. Okay? So, mga saradong pinto na pilit mong binubuksan kasi gusto mo na talaga mangyari. Okay? Sino dito nagmamadali magka-jowa? Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Jowang-jowa na ba yan? Tanungin mo nga, kaliwat kanan mo, jowang-jowa ka na ba? Okay, so kung jowang-jowa ka na, nagbubukas ka ng pinto na sarado pa. Dapat ang ginagawa mo pala ngayon ay nag-aaral. Nag-ML. Amen. Ayun, o. Laro lang muna. Laro lang muna. Huwag niyo paglaruan ng puso ng iba. Amen. Ang paglalaruan mo ay laro, hindi puso ng iba. Amen. Ang dami mong sinasabihan ng I love you. Kung sino mag-reply, yun na yun. Paano kung marami mag-reply ng I love you to? Ay, patay ka. Okay? So, kailangan po sa atin, yung mga pinto na sarado pa, huwag nating piliting buksan. Na gusto natin, ang kalooban ni Lord ay ibigay natin sa kamay natin at tayo na yung gagawa sa kalooban ni Lord. Kasi, nababagot ka na mag-antay. Sino dito nababagot na mag-antay? Tayo lahat ay tamad, no? Mag-antay. In fact, sa klase, pagka isang oras yung klase, 5 minutes ka lang makikinig eh. After nyan, palinga-linga ka na. At nagdo-drawing ka na sa notebook mo. Puno ng drawing yung notebook. Sino dito puno ng drawing yung notebook? Nagpapasahan pa ng papel, nagkikwentuhan. Telegrama. Ang ingay ni sir, tagal matapos. Tingnan mo, nagkikwento na naman siya ng buhay niya. Ilang beses ko na narinig yan. Paulit-ulit yung teacher, no? So, ikaw, ang bilis mo mabagot, mapagod. Okay? Sino nakaranas nun? Yung nagsusulat sa class, tapos pinabasa sa kaklase, taas ka ng kamay. Panahon lang pala natin yun, no? Wala na sa mga bata, eh. Cellphone na kasi, chat na sila. Oo. Minsan, notebook. Sulat sa notebook, ipapasa yung notebook. Sasagutin naman doon, pasa na naman. So, nagkikintuhan. Kumbaga, panahon namin yun, mabilis na kami mabagot, lalo na sa inyo. Ang iba nga, nanonood na ng porn, nasa class. Tanungin mo yung katabi mo. Nanonood ka ata ng porn habang nakikinig sa teacher. Ayan, para sa mga matanda, ibig sabihin po ng porn, bold. Nanonood ng bold mga estudyante, nasa classroom. Okay, gano'n na kalala yung mga bata ngayon, ha? Kaya, grabe yan sila pagka yan yung topic. Okay? Sabihan mo yung kaliwat kanan mo kung kabataan yan, itigil mo na yan. Ha? Itigil mo na yan.
Alam mo ba na si Lord ay nagbigay sa iyo ng sex drive? Siya nagbigay sa iyo ng sex drive. Okay? Regalo ni Lord 'yon. Para magkaroon ng go and multiply. Binigyan kanya ng sex drive. Kasi kung ang tao walang gana ng sex, walang magsisex, walang dadami. Tama? So, bigay ni Lord yun. Ang problema, ang ginagawa ng pornography, pag nanonood ka, yung bigay sa'yo ni Lord na ganito lang na sex drive, sa'yo, sobrang taas. Amen? Kaya tuloy, imbis na mag-aral ka, yung utak mo, puno ng kabastusan. Amen? O, sabihan mo yung nasa harap mo, linisin mo yung utak mo. Ha? Linisin mo kung puno na yan. Kasi nasobrahan na. Nasobrahan na. Kumbaga, yung bigay sa'yo ni Lord na sex drive, wala na. Na-abnormal na. Kaya, hindi maganda. Yan yung ginagawa ng pornography. Nasisira yung bigay ni Lord sa atin na normal dapat. Okay? So, minsan, nagagawa na tayo ng shortcut. Sino dito nagagawa na ng shortcut? Ayan, no? Sino nakikinig na kay Ichan dito? Remigio, si Ichan sa TikTok. Yung, wag kang greedy para di ka mahuli. Ayan. Yun na yung mga pinapakinggan na advice. Ayan. So, ang dami na gusto mag-contractor ngayon. No? Pangarap na nilang kurso, contractor. Kasi doon magbabago ang buhay, no? Shortcut. Ayan. So, kung tayo ay dadaan sa shortcut, walang magandang dulo. Sa umpisa, parang successful ka, pero pag nag-ungkatan na, tapos pa rin yung pinaghirapan mo. Kasi isasauli mo yung 30 na luxury cars mo. Sasauli mo rin lahat. Kulang pa, magbabayad ka pa. At yung kahihiyan na ibabash yung mga anak mo. Maggising tayo ng maaga kasi pinapag-aral natin to si ano. Pinapag-aral natin si ano. So, kawawa yung pamilya. Ikaw lang may gawa, pero damay lahat. Yun yung nangyayari pag tayo ay nag-shortcut. Sabihan mo 3 tao, huwag kang mag-shortcut. Sige, tapikin mo, 3 tao, huwag kang mag-shortcut. Ha? So, dito, si Sarai, napagod na at lahat ng sinabi ko sa inyo ay ginawa na niya. Nag-shortcut na siya. Ayaw na niya talaga na mag-antay, no? So, nakakapagod naman talaga. Kasi ang kwento na to, binigyan sila ng pangako, magkakaanak sila 10 taon nakalipas na. Pinangakuan magkaanak 10 years ago. Hanggang ngayon, wala pa rin. So, dahil doon ay nainip na sila. Amen? So, inip na sila sa pag-aantay. So, tignan natin dito anong nangyayari dito. Okay, so Genesis 16. Sige, nandyan lang yung verse. Kung may mga Bible kayo, buksan yung mga Biblia nyo. So, ano sabi dito? Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. So, ang pangalan ni Sarah ay Sarai pa. At si Abraham ay Abram pa. Okay? So, hindi pa pinalitan yung pangalan nila. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. So, yung alipin ay parang katulong sa natin ngayon. Pero ito ay alipin, ibig sabihin, binili niya, property niya. Okay? So, ganun po sa panahon na yon, uso po bumibili ng slave. So, bakit sa Egypt? Kasi naalala nyo, galing sa Egypt sina Abraham. Pagdating nila doon, si King Elimelech ay binigyan siya ng sobrang dami dahil pinalo siya ni Lord. At siguro nakabili din sila doon ng alipin, assistant. No? Or binigay. So, sabi niya, Abram, ito na, nag-usap na, mag-asawa. Pakinggan natin paano mag-usap yung mag-asawa, ha? Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Pinangakuan siya na magkakaanak. Pero anong sabi niya? Pinagkaitan ako ng anak. Ang alipin ko, ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Okay? At ano sabi niya? Pumayag si Abram. Ay, ang bilis talaga ng lalaki, no? Palay na yung lalapit sa, ano tawag doon? Palay na yung lalapit sa manok. Tukain mo na. Kaya sabi daw nila, ang lalaki daw, hindi daw nagkakasala, nilalapitan lang daw ng tukso. So dito, asawa pa ang nagbigay ng blessing. O sige, gawin mo na.
Anong ginawa ni Abraham? Passive na lalaki. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai at ipinaubayan ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham nanindigan. So makita niyo yung kwento, ang plano ni Sarai, dahil hindi siya binibigyan ng anak, ang gagawin niya, may alipin ako, may-ari ako nito. Pag may anak siya, ako din may-ari ng anak nito. So, lalago na yung pamilya namin. Kasi, ang apelyido niya ay maging apelyido ng asawa ko at pagmamay-ari ko siya. Sa panahon po nila, tanggap po yung ganun. Malinaw? In fact, si Jacob ay merong 4 na asawa, no? 2 yung magkapatid, tapos yung 2 ay mga alipin ng 2. At yung 12 tribes ng Israel na yung nakatira ngayon sa Israel, ay 4 yung nanay. Ibig sabihin, sa panahon nila, accepted sa kultura nila yun. Okay? So, itong suggestion ni Sarai ay tanggap sa batas ng lugar nila. Pero ang tanong, kalooban ba ni Lord yun? Kalooban ba ni Lord? Ito ang importanteng tandaan natin. Hindi porket legal ay tanggap na ni Lord. Amen? Amen? Hindi porket legal ay tama na rin para kay Lord. For example, kung darating yung araw na illegal na yung mga illegal drugs, gagawin mo rin ba? Hindi na ako nagkakasala sa gobyerno, gawin ko na. Ayun, sira yung utak mo. Alam niyo yung state sa sa Amerika na maraming zombie? Philadelphia. I-research nyo ang state na Philadelphia. Ang mga tao doon, nakaganto, tanghaling tapat, di nakilos. Lango sa droga. Kasi sa kanila, hindi, may hinuhuli. Legal naman ang drugs. Kaya, nasira yung buhay nila. Again, inuulit ko, hindi porket accepted sa panahon natin, accepted na rin kay Lord. Amen? Amen? Kung darating yung panahon na okay na yung gay wedding, no? Gay marriage. Ikaw, Kristiyano ka, may relasyon ka kay Jesus. Magpapakasal ka rin sa kapwa mo lalaki? Hindi porket hindi ka na nagkasala sa lupang to, tanggap na rin ni Lord yung gagawin mo. Tandaan nyo ang pinakaunang bansa na LGBT welcoming, yung LGBT approachable. Kumbaga, may flag pa sila ng rainbow. Alam nyo anong bansa yon na pinakauna? Sodom and Gomorrah. Yun din yung sinunog na pinakauna. Sinunog, pinaulanan ng apoy. Okay, again, hindi ibig sabihin na normal na, tanggap na sa panahon natin, ibig sabihin, tanggap na rin ni Lord. Okay? Kasi meron talagang consequences. Alam niyo ba na ang kwento na to, ang author na nagsusulat nito, ay ginawa niyang parallel sa kwento ng Genesis chapter 3, kung kailan nagkasala si Adan at si Eva. Kasi ang Genesis chapter 3, kwento ni Adan at ni Eva. Ito naman ni Abraham at ni Sarai. Tignan nyo gaano ka parehas ang kwento. Si Eva, nag-iisip, hindi tayo mahal ni Lord. May tinatago siya sa atin, yung knowledge of good and evil. Ang iniisip naman ni Sarai, hindi ako binibigyan ni Lord ng anak. Hindi niya ako mahal. Sabi niya, bibigyan niya ako. Okay? So, yun yung iniisip niya. Pangalawa, and, ang sabi, Eve ate the fruit and gave it to Adan. And dito naman, and she said, sabi ni Eve, and dito naman, and Sarai said to his husband. So, kumbaga, pag tinignan mo, sobrang parallel ng kwento ng Eva at Adan at saka ng Abraham at Sarai. Na parehas sila, ang lalaki din, parehas din, passive. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, kung lalaki yan, huwag kang passive. Ha? Huwag kang passive.
ikaw ay magiging tatay din in the future, huwag kang passive. Na lahat ng sasabihin ng asawa mo ay sunod-sunuran ka lang. Amen? Huwag niyo naman ako tingnan ng masama. Mga member ko ng nanay, hindi, mahal ko ang mga nanay, alam niyo yan, ha? Number 1 kayo sa heart ko. Ako ay nagsisermon lang, ha? Nagsisermon lang at sinishare natin yung Word of God. Na sa Bible, karamihan na pumapalya ang tatay na passive dahil hindi sila umaalma. Hindi man lang kinokorek. Amen? Amen? Minsan kasi yung asawang lalaki, napapagod na, kaya na-passive na lang. Kasi kada mag-aaway, talo palagi yung lalaki, no? Amen? Kaya, bahala na pastor, ayaw ko ng gulo, gusto ko ng kapayapaan, bahala na manalo yan siya sa ano. Imaginein mo, galing sa siga-siga ka, matapang ka, ngayon magpapaalam ka para bumili ka lang ng short. Sobrang lakas mo nung kabataan mo. Ngayon, magpapaalam ka na para makipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Amen? Importante po na hindi po tayo maging passive. Amen? No? Na kailangan tayo, mga lalaki, ay titindig. No? Sabi nga ng isang tatay, ako ang hari ng bahay at ang asawa ko ay reyna. So lahat ng maliliit na desisyon, ang asawa kong babae ang gagawa, ako sa mga malalaking desisyon. After kong sinabi yun, wala na akong desisyon ginawa. Lahat na, ng asawa ko nang gumawa ng desisyon. Maliit at malaki. Wala na. Ang linaw ng usapan namin, siya sa maliit, ako sa malaki. Ang nangyari, wala na talaga akong desisyon. Pati yung kulay ng damit na susutin ko, siya na rin namili. Amen? Amen. Lalo sa kultura ng Pilipino na ang inaangat po natin, mga babae. Amen? Kahit sa religion natin, ang pinakasinasamba natin, mga Pilipino, ay hindi lalaki. Babae po, si Maria. Tama. Si Mama Mary. At bago po tayo naging Kristiyano, na panahon, wala pang Kristyanismo dumating, ang religious leader po natin ay babaylan, which is babae. Sa panahon na mga bato at kahoy pa ang sinasamba natin, yung panahon na yun, ang mga tumatayo na leader ay babae. Kaya ang tawag sa kanila, babaylan. In fact, pag merong isang lalaki na gusto maging spiritual leader, magwiwig pa siya at magdedress pa siya ng pambabae. Kasi hindi siya matanggap na spiritual leader pag lalaki siya. Ganun po ang kultura natin. Kaya no wonder sobrang lakas ng Marian theology natin sa Pilipinas. And ang kay Jesus, sino yung pinakasikat na Jesus? Yung si Santo Niño, baby Jesus. Maliit na lalaki. Hindi natin kinakatakutan yun. So, even yung kultura po natin, kaya hindi natin masisi bakit sobrang lakas ng mga babae sa Pilipinas, kasi yun na po yung kinagisnan natin. Amen? Amen? Pero again, kailangan po, kung ayaw natin maulit ng maulit, ang mga tatay, ang mga lalaki, tumindig, tumayo, at huwag palaging yumuko. Amen? Naalala ko, nung patay na isang aksidente, no? Na naubos, maray aksidente. So, pinapila ni San Pedro yung mga namatay. Alam niyo na, pag may San Pedro, biro na to na kwento. So, pinapila. Sabi kasi magkapamilya yun nung namatay sa bus aksidente. So, pinapila. Sabi ng pila, lahat ng hindi under sa asawa, dito, pumila. Lahat ng under sa asawa, dito. Grabe, ang haba ng pila ng under sa asawa. Mga lalaki, haba talaga. Maya-maya, nagulat sila, may lumipat isa doon sa hindi under. Palakpakan yung mga lalaki. Wow, meron pa palang ganito. Namatay ng hindi under.
In-interview siya ni San Pedro. Oh, mabuti at meron pang hindi under. Ano masasabi mo? Sabi ng asawa ko dito daw ako pumila Wala. Lahat ng namatay, under talaga, no? So, ang prayer ko sa bawat isa, hindi dahil sa gusto ko na lumakas ang masculine natin. Ang gusto ko lang ay dahil malakas yung mga babae, gamitin nyo yung lakas nyo na i-push yung mga lalaki maging leader. Amen? Huwag nyong gamitin yung lakas nyo, mga babae, na i-down yung mga lalaki, na mapanghihinaan na sila, na magplano para sa pamilya. Amen? Tandaan nyo, according sa statistic to ng economic status yung sino mayaman, sino mahirap. Eto, makinig, tingin sa akin. According sa statistic, ang leader ng bahay ng mga mahihirap na pamilya, babae. Ang leader ng bahay ng nasa middle class, pantay. Pero ang leader ng mga mayayaman na pamilya, lalaki. Oh, kayo na lang pumili kung anong gusto yung mangyari sa inyo. Okay? Kayo na lang pumili. Tanungin niyo muna yung katabi mo. Saan ka gusto doon sa tatlo? Ha? Oo. Statistic yan. Hindi nagsisinungaling yan. Ha? Okay. Going back. Kaya, paano nakapasok ang kasalanan kay Abraham at kay Sarai? Paano nakapasok ang kasalanan kay Adan at Eva? Parehas lang ang dahilan. Ano tingin nyo? Paano nakapasok yung kasalanan? Hindi, doon tayo sa babae. Hindi yung passive yung lalaki. Ang pinakadahilan ay nagdalawang isip sila na mahal sila ni Lord. Tama? Nung nag-doubt si Sarai na ipoprovide ni Lord yung anak, doon na, nag-umpisa na siya magplano paano masolusyonan ang pangako ni Lord. Siya na ang tutugon. Nakapasok ang kasalanan kina Adan at Eva nung naisip ni Eva na hindi tayo mahal ni Lord. May tinatago siya sa atin, yung knowledge of good and evil. Amen? Pag ikaw, mag-umpisa ka na, magdalawang isip, kung mahal ka ba ni Lord, doon na, magkandaletse-letse ang buhay. Kasi ikaw ay nagdadalawang isip na, kung mahal ba talaga ako ni Lord? Kung mahal ako ni Lord, bakit ganito ang buhay ko? Kung mahal ako ni Lord, bakit ang dami kong problema? Tandaan nyo po, ang pag-ibig ni Lord ay hindi yan nakabase sa sitwasyon nyo. Kung masama ang sitwasyon mo ngayon, ang basehan po na mahal kayo ni Lord ay yung cross ng Kalbaryo. Binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. Amen. Tapikin mo yung nasa kaliwa mo. Huwag kang magdalawang isip sa pagmamahal ni Lord. Ha? Huwag kang magduda. Huwag mong gayahin si Sarai at si Eva. Amen? Kasi pag once in-entertain mo na hindi ka mahal ni Lord, may sinisikreto si Lord sa'yo. Hindi niya nire-reveal sa'yo. Ini-interpret mo kaagad na yung bagal ng sagot ng prayer mo ay ibig sabihin, hindi ka na mahal ni Lord. Hindi po yun. Iba po ang relo ni Lord sa relo natin. Amen? Amen? Alam nyo ba na si Lord ay walang relo? Yun, yung mahirap. Kasi tayo, pinanganak na nakatingin sa relo. Naalala ko, mga kwento ni na Kim. Binanggit niya, pinanganak ako ng ganito. Oras, tanghali. May oras pa. So, tanda natin yung oras ng kapanganakan. Petsa, araw. Pero si God po, walang relo. Kasi siya ay isang eternal being. Pag sinabing eternal, lagpas, nakalabas po siya sa universe na to. Ang universe ay may relo, may oras, may edad. 13.5 billion years yung tanda ng universe natin. Pero si God po, mas matanda pa po sa 13.5 billion years. Amen? Kaya dahil dyan, iba po yung way ni God sa atin. Ang paraan natin, iba yung paraan ni Lord. Ang pag-iisip natin, iba yung pag-iisip ni Lord.
Okay? Kaya, ang pagsubok ay inalaw ni Lord para magtiwala pa tayo sa Kanya at mas lumakas pa yung faith natin. Amen? Kaya pag marami kang problema, ibig sabihin, malaki tiwala ni Lord sa'yo. Amen? Sabi mo, wag ka na lang magtiwala sa akin, Lord. Ayaw ko na ng problema. Wag mo lakihan yung tiwala mo sa akin, Lord. Ayaw ko na maraming problema. Alala niyo si Job? Si Job ang pinakamabait na sobrang daming problema. Bakit? Ang backstory, si God, pinagyayabang si Job. Kita mo ba yung anak ko na si Job? Ang bait-bait nun. Kaya pala, pag ikaw marami kang problema, pinagyayabang ka ni God sa demonyo. Kaya sabi ng demonyo, mabait lang yan. Kasi binibigay mo lahat. Tanggalin mo yung binibigay mo. 'Di ba? Susuwagin ka niyan. 'Di ba? Hindi na yan magsisimba. Ngayon, nandito pa rin kayo sa simbahan. Ibig sabihin, natatalo si Satan. Amen? Amen? I-prove natin sa demonyo na wala tayo dito dahil sa binibless tayo ni Lord. Na kahit walang blessing, andito tayo. Kahit ang buhay natin, puro ng pagsubok, andito tayo. Amen? Kasi nagsisimba ka, hindi para sa blessing. Nagsisimba ka kasi mahal ka ni Lord. Amen? Amen? Amen. Tapikin mo, 5 tao, sabihin mo, mahal ka ni Lord. Amen. Mahal tayo ni Lord, huwag tayo magdalawang isip. Kasi once magduda ka na mahal ka ni Lord, doon ka na gagawa ng kung ano-anong paraan na masisira yung buhay mo. Hindi ako mahal ng magulang ko. Anong una mong gagawin? Magre-rebelde. Hindi ako mahal ng nanay at tatay ko. Anong una mong gagawin? Maglalayas. Ayun, napasama, napabarkada, na-addict na. Ayun na, andun na sa 7-Eleven, tagabukas na ng pinto. Negosyante na. Amen? Kasi, iniisip mo, hindi ka mahal ng magulang mo. Sabihan mo yung katabi mo, mahal ka ng magulang mo. Ha? Alam nyo, nung bata ako, iniisip ko talaga, hindi ako mahal ng magulang ko. Yun talaga nasa isip ko, paano ko naman maisip na mahal ako ng magulang ko? Palagi akong pinapagalitan. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Yun yung kanta ko. palagi, sabi, hindi ako mahal ng magulang ko. Kaya yun, nagbubulakbol na ako mag-aral, nawalan na ako ng gana. Maya-maya, nung nakilala ko si Lord, sinabihan ako ni Lord, mahal ka ng magulang mo. Di naniwala ako na mahal ako ng magulang ko. Maya-maya, nakita ko na, mahal pala ako ng magulang ko. Nakita ko na yung mga maliliit na bagay na nagpapakita, mahal ako ng magulang ko. Kasi, tingin sa akin, pag ikaw iniisip mo, hindi ka mahal ng magulang mo, lahat ng gagawin ng magulang mo, iniisip mo, hindi ka mahal niya. Pero pag once iniisip mo na mahal ka ng magulang mo, lahat ng gagawin ng anak mo, iisipin mo, lahat ng ginagawa ng magulang mo ay dahil mahal ka niya. Amen? Ibig sabihin, yung interpretasyon mo sa nakikita mo, galing doon sa tingin mo. Okay? Tama ba? Kaya, sabihan mo yung nasa harap mo, mahal ka ng magulang mo. Ha? Minsan, ang sinasabi natin pangbuli, hindi mahal ng magulang yan. Kulang sa arog Ganon, no? Pero again, I tell you, mahal kayo ng nanay at tatay nyo. Kahit sa tingin nyong hindi. Tandaan nyo, yung magulang nyo, first time lang nila maging magulang din. Kaya ginagawa lang nila yung kaya nila, na tingin nila na tama. At wala pong subject sa school na magtuturo paano maging mabuting magulang. Hindi po naaaral yun. Minsan, kung anong ginawa ng magulang nila, gagayahin lang din nila. Or yung kabaliktaran na ayaw nila. Okay? So, at pag kayo din naging magulang, wag naman sana kayo maging magulang. Nagets niyo yung ano? Pag kayo naging magulang, wag kayo maging magulang. Ibig sabihin, pag kayo naging magulang, tandaan nyo, hindi rin kayo magiging perfecto. Ginajudge nyo yung tatay nyo ng babae. Tignan natin, pag ikaw na naging tatay, kung di ka man babae,
Sasabihin mo, hindi ko gagawin yan, pastor. 10 years from now, i-chat ako, pas. Nagaya ko na. Bakit? Ang tawag doon, inner vow. Pag may ginawang masama sa'yo yung magulang mo at nagtanim ka ng kawayan or inner vow, hindi ko gagawin yan. Sa mapapangasawa ko, I tell you, magugulat ka. Pag nag-asawa ka, ginawa mo na rin. Bakit? Yung utak mo na kondisyon sa lahat ng ayaw mo. Nakaset up, nakaset na gagawin mo yun. Amen? Kaya maging mapagpatawad kayo sa magulang nyo. Tapikin nyo yung mga kabataan dyan. 3 kabataan, tapikin nyo. Maging mapagpatawad ka sa magulang mo. Sige, tapikin nyo. Or kung kayo adults, hindi mo pa rin napatawad magulang mo, patawarin mo na. Alam nyo ba, may good news ako? Yung nanay at tatay ko nagbalikan na. Natawa nga ako eh. Sabi ko, ang tagal na nilang hiwalay. 10 years old pa daw ako sila naghiwalay. 33 na ako. 23 years old na. 23 years silang hiwalay. Nagbalikan. Nagulat ako. Sabi ng ate ko, ma, wag na lang kayo magbalikan. Ma, parents na lang kayo. Mga senior na. Siyempre, kailangan ng kasama pagtanda. Wala kasama sa bahay. Wala nang anak dun sa bahay. Roommate sila. Tag-isa sila ng kwarto. Ngayon, sige, magbalikan na lang tayo para wala nang sermon si Jesnor. Kasi yung sermon niya, palagi niyang binibida, broken home siya. Wala na daw kung sermon na broken home. Sabi nga ng mga core, karamihan ng core kasi broken home. Sabi, pastor, hindi ka na makaka-relate sa amin. Buo na pamilya mo. Hindi, makaka-relate pa rin ako sa inyo. Hindi ko naman naranasan buo eh. Ngayon na matandaan ako sa kanila. Anyway, para lang yan sa choice nila. Pero again, sasabihin ko sa inyo na, ano naman pinag-uusapan natin? Ano yung last na pinag-usapan natin bago yung good news ko? Nakalimutan ko na. Ha? Mahalin nyo magulang nyo. Kasi, huwag kang magsalita ng patapos. Ha? Kung nanay nyo, lalakero, huwag kayong magsalita ng patapos. Kasi hindi mo alam pag ikaw na rin ang naging adults. Sabi-sabi ka pa na hindi mo gagayahin. Alam nyo, ilang beses ko na to sinermon sa iba-ibang simbahan, pati doon sa simbahan ni Pastor John before, sa AFC. And usually, pag sinisermon ko to, tinatanong ko sila, ito, tanong ko sa mga member, sino dito yung nangako na hindi gagayahin yung magulang nila paglaki nila? Ang dami nagtaas ng kamay. Inulit ko, ngayon na magulang na kayo, inulit nyo ba? Sino yung mga inulit yung ginawa ng magulang nila at sobra pa? Ayun, nagtaasan din yung kamay. Kung sino yung nangako na hindi gagawin, sila din ang naggawa ng ginagawa ng magulang nila. At sobra pa. Amen. Kaya, hindi maganda magtanim ng sama ng loob. Okay? Sabihan mo yung katabi mo, patawarin mo na magulang mo. Okay? Matuto kang magpatawad. Huwag kang masyadong mayabang na porket ikaw ay nakapagtapos at saka yung magulang mo ay hindi. Yayabangan mo na. Amen? Ayan, pwede ako mag-request ulit pataas ng volume kasi umuulan pala. Pa-increase ako ng volume ha. So, nakita nyo ano nangyari? Nakita nyo yung nangyari? Dahil iniisip nila hindi sila mahal ni Lord, nagkasala sila. Ngayon, tingnan natin anong sabi sa Psalms 23 verse 6. Meron akong verse dyan ng Psalms 23. Pa-click nga ng next slide. Dito ay may pangako si Lord na gusto kong tandaan nyo. Makalimutan nyo na lahat ng sinabi ko. Ito, wag na wag nyo kalimutan. Anong sabi dito? Psalm 23 verse 6. Sige, next slide mo lang. Andyan yung verse natin. Yan. Sabay-sabay. Mga dito na side. Sabay-sabay ng basa. 1, 2, 3, blow.
Amen. Anong sabi? Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Sa English po, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Ang sabi po ni David, hindi po tayo iiwanan ng kabutihan ni Lord. Amen. Huwag kayong magduda sa pag-ibig ni Lord. Ang sabi, surely goodness and mercy will follow me. Sinusundan ka po ng kabutihan ni Lord. Amen. Sino dito sinusundan ng kamalasan? Kahit saan pumunta, minamalas palagi. Ito po, magpapabuntot tayo ng kabutihan ni Lord. Amen? Amen? Ang kabutihan ni Lord ay bubuntot sa atin, susundan tayo. Kaya, mga kabataan, makinig, mangarap kayo ng malaki. Amen? Mangarap kayo ng malaki kasi si Lord, kabutihan niya, maaabot niyo yung pangarap niyo. Amen? May malaking plano si Lord sa inyo. Kaya mangarap kayo ng malaki. Imaginin mo, ang kabutihan ni Lord nakasunod sa'yo. Tapos ikaw nakatulala. Wala kang plano. O saan? Papunta yung kabutihan ni Lord. Nakastop din yung kabutihan ni Lord. Amen? Pero kung ikaw, hinahabol mo yung pangarap mo at mahirap, ang kabutihan ni Lord nakabuntot sa'yo. Makakayanan mo yan. Amen? Amen? Tapikin mo 3 tao, sabihin mo, makakayanan mo yan. Ha? Kaya importante, yung kabutihan ni Lord, huwag nating kalimutan na bumubuntot sa atin yan. Kahit sobrang hirap ng buhay, huwag mong isipin, hindi ka na mahal ni Lord. Minsan lang, meron lang siyang pinapahintulutan na mangyari sa atin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na mahal ng Diyos. Amen? Tandaan nyo, itong mga Israelite na to, at even si David, nagsasabi siya nito, nagtatago po siya. Hinahunting po siya ni King Saul. Kasi gusto siyang patayin ng hari. Hinahunting, palagi siyang hinahunting. Pero si David, makita mo yung Psalms niya, nagtitiwala siya kay Lord. Amen? So kahit hinahunting ka ng problema, magtiwala ka kay Lord sa kabutihan niya. Amen? Tayo po tayong lahat, kausapin natin si Lord, manalangin tayo. Hilingin ko yung keyboardist natin dito sa harap at mag-play ng music. Ngayon, bibigyan ko kayo ng chance kasi binigyan tayo ni Lord ng mensahe na isa sa gusto niyang ipagawa sa atin ngayon ay magpatawad sa ating mga magulang. So kung ikaw ay andito at first time mo makasimba dito at sobrang tagal na ng sama ng loob mo, hindi mo kilala yung magulang mo, or iniwan ka nila, pinaalagaan ka sa lola at lola mo, ngayon ang time mo na magpatawad sa kanila para hindi mo maulit ang kanilang kamalian. Siyempre, gusto mo na hindi maulit yon, kaya huwag kang magtanim ng sama ng loob. Hindi perpekto ang magulang mo at hindi ka rin magiging perpekto pag ikaw ay naging magulang. Tandaan mo yan. Bigyan ko kayo ng time ngayon. Yuko tayong lahat, kausapin natin si Lord. Sabihin mo kay Lord na, Lord, kahit masakit, kahit mahirap, pinapatawad ko na ang magulang ko, Panginoon. Pinapatawad ko si Papa, pinapatawad ko si Mama. Kung kayo ay inabandona, sabihin nyo kay Lord, Lord, kahit iniwan kami ng magulang namin, iniwan ako ng magulang ko, pinapatawad ko siya. Hindi ko man siya maintindihan ngayon dahil bata pa ako. Darating ang panahon, maintindihan ko rin siya. Ngayon, kung andito yung magulang mo, pwede mo rin siyang lapitan at sabihan mo, Ma, pinapatawad na kita. Pa, pinapatawad na kita. Tay, Nay, pinapatawad na kita. Kahit hindi sila humihingi ng sorry. Precious Holy Spirit, salamat at nandito kayo. Nararamdaman ko ang inyong presensya na niyayakap dahan-dahan ng bawat isa na nandito. Na kahit malakas ang ulan, ang iyong presensya ay malakas sa aming kalagitnaan.
Meron dito sobrang galit sa magulang na nagre-rebelde na, gumagawa na ng masama, at gusto na niyang sirain yung buhay niya dahil sa magulang niya. Kung ikaw ito, kinakausap ka ni Lord, patawarin mo ang nanay at tatay mo. Isipin mo na mahal ka nila, kahit sobrang hirap na hirap kang isipin na mahal ka nila. Huwag mong patigasin ang puso mo pag kinakausap ka ni Lord. Sabihin mo sa Kanya, ngayon, para sa mga kabataan, makinig kayo. Ako ay tatayo na tatay o nanay nyo. Hihingi ako ng tawad sa inyo. Isipin nyo na yung nanay o tatay nyo ang kumakausap sa inyo ngayon. Nak, patawarin mo ako. Kung wala akong panahon sa'yo, nasa trabaho ako palagi. Sa mga importanteng araw mo, di mo ako mahagilap. Kung palagi akong galit kada umuwi ako, patawarin mo ako, nak. Patawarin mo ako kung inabandon na kita. Wala akong masasabing dahilan. Humihingi lang ako ng kapatawaran. Ang dalangin ko ay mapatawad mo ako para hindi mo maulit ito sa iyong bubuhin na pamilya. Thank you, precious Holy Spirit. Hinihiling ko yung mga pastor natin na lapitan yung mga young people, mga elders. Lapitan yung mga young people natin at ipag-pray sila. Lapitan nyo, ipag-pray nyo yung mga young people natin, isa-isa. Mga nanay, lapitan nyo yung mga babae na young people at ipag-pray nyo rin sila. Sabihin nyo rin sa kanila, mga tatay, sabihin nyo, mga pastor, sabihin nyo, proud ako sa iyo. Mga bagay na hindi nila narinig sa kanilang magulang, kayo ang magsasabi. I-represent mo ang kanilang magulang sa kanila. Patuloy lang po tayo, manatili sa presensya ni Lord. Iyuko natin ang ating mga ulo. Pikit natin ang ating mga mata. Ngayon, kausapin nyo rin si Lord. Humingi kayo ng tawad. Lord, sorry Lord kung sinisira ko ang buhay ko dahil iniisip ko walang nagmamahal sa akin. Sorry Lord kung iniisip ko hindi mo ako mahal. Kaya nagdadalawang isip na ako at gumagawa na ako ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Patawarin niyo ako, Panginoon, kung nilalagay ko sa kamay ko ang solusyon ng lahat ng problema ko at nakalimutan ko ng magtiwala sa inyo. Nanunumbalik ako sa iyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ako. Linisin niyo po ako. Gawin niyo po akong ulit na banal. Wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Precious Holy Spirit, yakapin niyo po ang bawat isa na nandito. Iparamdam niyo po sa kanila ang inyong pag-ibig na wala silang kayang gawin na hindi mo sila mapapatawad. Isuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Tanggapin niyo si Jesus na inyong maging tagapagligtas. Merong iba dito na sa sobrang sama ng loob nila, nagkakasakit na sila. Ang isa sa dahilan minsan ng ating sakit ay dahil sa sobrang stress
at sobrang sama ng loob. Ngayon, iniimbitahan kita na isuko kay Lord ang iyong sama ng loob. Iniimbitahan kita na isuko kay Lord ang iyong galit, ang iyong puot. Napalitan ni Lord ng pag-ibig niya ang iyong nararamdaman. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Ngayon, kung merong tao dito na kailangan mo hingian ng kapatawaran, lapitan mo, bigyan kita ng chance. Lumapit ka at humingi ka ng sorry. Huwag mo sayangin ang oras na to. Pwede ka umalis dyan sa upuan mo at lapitan mo yung mga tao na kailangan mong sabihan ng sorry. Whether sa magulang mo ba yan, or sa anak mo ba yan, o sa kasama mo sa church. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Nakita ko na mayroong mga tinik, mga bigat sa dibdib na natanggal. Mga pasan na sobrang tagal na, 10 taon, 5 taon na nilang pasan-pasan na sama ng loob, ay kinuha niyo na po sa kanila, Panginoon. At ngayon ay nakakahinga na sila na maluwag. Inhale God's love. Inhale God's favor. Inhale God's blessing. Exhale your anger. Exhale your doubt. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pakikinig nyo sa amin. Salamat sa iyong salita na buhay na nangusap sa amin. At hindi nyo inalaw, Lord, na papasok ang bare months na dala-dala pa namin ang mga sama ng loob na to. Mga kasalanan na to. Nilinis nyo na kami, Lord, para ready na kami mag-celebrate ng iyong kapanganakan, Panginoon. We worship you, Lord. May you be exalted in our life. May you be glorified, Panginoon. We put our trust in you, Lord God, for you are our shield and our bulwark. You are our strong tower. You are like an eagle protecting us, Lord. You protect us from the attacks of the enemy. 10,000 may fall at my right hand, 1,000 may fall at my left. It will not come near me. For it is you, Lord, who will protect me. And you will prepare a table before me in the presence of my enemies. That your blessing will overflow. I pray, Lord, that you will bless each one na nandito. Mga kabataan na nandito, pagpalain niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng malaking pangarap sa buhay. Mga magulang na nandito, tulungan niyo po sila. Mga tatay, mga nanay, mga seniors, tulungan niyo po sila, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong salita. Lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen, Amen, Amen.